Sir, kwento mo na sa amin yung ano yung GMA News feed na, newscast. Yung news feed, it's basically a 2-minute recap of the day's top stories. It's an idea that whose time has come. Ika nga nila. Kasi you have 32 million Facebook users, hindi lahat siya may TV. O hindi lahat may oras manood ng balita na 1.5 hours. But everybody is on their phones or gadgets. So, kung gusto mo mag-access ng news, you either go to Facebook or Twitter or social media. Ako, personally, I don't really get to watch the news on TV. Pero lahat ng information ko, news ko, Twitter, Facebook. So, ganun lang siya. Binigyan lang namin yung mga manonood ng isang mabilisang paghain ng mga balita for the day. Bakit ganun ka-short? Maigsi ang attention span ng tao. Initially, the idea was to give them a 5-minuter. Maigsi na nga yan, di ba? By relative. Parang isang balita lang yan sa TV, di ba? Ang 5 minutes. Isang voice-over lang yun. Yes. Or dalawang voice-over. Pero sabi ng taga-Facebook, no, masyadong mahaba ang 5 minutes. Kahit ikaw, even if I will ask you, pag may link dyan, titignan mo gano'n siya kahaba. Lalo na yung internet natin dito, hindi naman siya gano'ng kabilis. Bago siya makapag-buffer, mabuo mo yung 5 minutes, ang tagal-tagal. So if you have a very short and sweet and direct to the point na 2-minuter, 3-minuter max, mas papanoorin siya ng tao. Ano to? One time, big time lang? O lalabas siya 3 times a day? No. With bagong mga balita? Paano siya? Anong mechanics niya? Tinitape namin siya at 8 p.m. every night. Tapos i-up namin siya sa GMA News Facebook page ng 9 p.m. Ayun na. So that's just once a day. So anong ayun nga, sinabi mo kayo na may walang TV, walang gan. Pero gaano siya kasiksik? Ilang balita siya? Puro ba to head, national news or may showbiz or may... No. May mga trending topics kami. Halimbawa, pinag-uusapan yung Pinay nurse sa UK na pinatay yung mga pasyente niya. Yun, mga trending topics. Prince William. Things that people talk about. Yun ang mga topics namin. On one night, minsan makaka-6 news items namin. Ganyan siya kaigsi. We just give them the basics, the essentials. Bare bones news, ika nga. Tapos niyo yung pilot week, so anong response? Paano? The response was very encouraging. Kausap ko si Michelle Paras, siya yung may brainchild nito. Matutuwa ka that on the first 5 minutes, pagka-up niya sa page, you get 20,000 views? That's a lot. I mean, for something na kabago-bago pa lang and for something pioneering na it's a fresh idea, maganda ang response ng tao. And one more thing about newsfeed, meron kaming portion doon na we encourage them to express their opinions or comments on certain issues. Halimbawa, kagabi, isang news item doon yung may panukala na ibawas daw sa taxable income yung ginagastos ng magulang na pamantrikula ng anak niya. And of course, we solicit opinions about it. So tingnan natin ano yung reaction ng mga tao sa mga bagay-bagay. So we get them involved. So ano to? Ikaw lang ba nakikita or merong mga video insert, merong mga interviews? Sa 2 minutes makikita ako ng mga maximum na mga 15 seconds. May mga video inserts din siya syempre. Tapos kung halimbawa, we talk about trending topics, may mga screen grabs kami ng mga reaction ng mga netizens. But no sound bites at all? No sound bites at all. Maglalabas ako for a few seconds, voice over, that's it. So, dahil kayo ang kauna-unahan, parang bakit naisip nyo to? Yung nga, sinabi mo na kanina, pero yung, di ba, nakikita nyo ba yung future pagdating sa ano? You said it there. This is the future. Kasi ang mga tao, nabanggit ko nga kanina, they are on their phones and gadgets 24/7. Parang parte na ng katawan nila mga gadget nila di ba? Very dependent sila doon. So, might as well give them useful information. And news is information, useful information. At hindi lang ito na-access sa Philippines kasi worldwide. Definitely. 32 million Filipinos, Facebook users dito sa Pilipinas, not counting all the other millions of Filipinos abroad na gusto rin syempre makapanood ng balita from their mobiles or from their Androids. So far, are you enjoying that? Enjoying! Nag-enjoy ka ba? Siguro naman yung iba dun, gwapo naman ang anchor, gano'n. Well, you get questions like boxers or briefs, mga gano'n. Ikaw ba? Ano ba? Sabi na nga ba? Nilink ko na siya. Siya papunta. No. You get some pretty
good, intelligent, substantial questions. You get a lot of those personal questions. Bakit daw 750 na lang Ariel? Yung mga ganong mga tanong. You know, but you take the good with the bad. Facebook yan eh. Twitter, I mean, this is social media. Lahat may access dyan. Lahat, but, you know, what's important is that you get the message across. Eventually, ano pa yung mga gusto nyong idagdag dyan sa programang yan? Yung nabanggit mo kanina, sa ngayon, it's once a day. I think isa sa mga fina-float na ideas is for it to come out maybe midday. Diba? Siguro, in the morning, pag may malaki na nangyari, bagsak na natin. 2 minutes. And then maybe mid-afternoon, bagsak tayo ulit. Depende sa magiging response ng tao at sa mga needs, syempre. But, you know, like I said, this is the future. Paunti na ng paunti yung mga bumibili ng dyaryo na papel. So, you know, they rather read online. Pero hindi naman parang threat ito sa halimbawa kasi meron kayong mga balita sa News TV ng 9 PM or meron kayong saksi no, ibang platform. Ibang platform. We don't really, and we don't even advertise. This is a Facebook page. Facebook doesn't allow it. It's really just serbisyong totoo. Ika nga nila, you give them the information, knowing how to get to them, and that's Facebook. Thank you, sir.